So, immediate follow-up video lang dito tungkol dun sa ginawa kong video kagabi dun sa ating electro app na kaya mag-sentry mode. And may nag-comment nga doon na delikado siya. And nagpapasalamat ako sa kanya dahil nagkaroon ako ng awareness bigla or chinek ko kagad bigla yung aking 12 volts battery. Kasi 1 month ko na siyang ginagamit eh. So, ito yung sabi niya. So, ito nga yung video na ginawa ko. Itong sentry mode ng electro. And dito gusto ko lang i-shoutout si boss kasi nilinaw niya yung aking ano. Wag niyo pong subukan yan. Kawawa 12 volts nyo. So napatanong ako kung may BYD na ba siya. 1 month na sa akin. Sabi ko okay pa rin naman. And sabi ko nga wala siyang dimakina. So nag-follow up siya ng answer and sabi niya search mo po yung powertrain failure ng mga BYD. Malalaman mo sa 12 volts lahat galing yun. Yung mga sanhi ng parasitic drain, dahil sa mga accessories gaya nangyari kay Jiros na vlogger at siguro sa pinsan niya. Pag natenga ng matagal, ganyan nangyari dun sa inventor na nagre-reklamo bigla, huminto, sigal niya dahil matagal sa repair. Yun, naiwang hindi na lock, common sa Australia, di sila naglalak. Pagbukas madalas ng app kasi pagbukas ng app, nawawala sa deep sleep yung sasakyan mo kasi nag-communicate ito dun. So, same to sa Sentry mo. Ewan ko kung ayaw maniwala, i-search mo na lang kahit ChatGPT or forums ng EV about sa 12 volts. Di naman kita pinipilit maniwala, madami na kasing nanonood sa'yo. Baka ikaw pa masisi nila. Or worst, sisihin nila yung brand. Kaya nga sa Tesla, strict sila sa ganyan. Nadidetect nila yung unknown power drain kaya hindi basta-basta pwede mag-hardware doon. At kaya sila nagpalit ng 16 volts lithium ion dahil sa failure ng 12 volts madalas din pinapaservice sa kanila. So sa inyo sir, shoutout, maraming thank you dahil dito kaya ang ginawa ko kagad after 1 month, chinek ko baka kasi inaalala ko baka nag-degrade agad yung aking 12 volts battery. So sa mga merong sentry mode tulad nitong kotse, tulad nitong IMAX 7 na nakalagay na meron laging ito naka-activate yung dangle and naka-activate yung sentry mode. Ibig sabihin naka-record lagi itong mga camera niya. So 1 month ko na siyang ginagawa and today ngayon ko lang naisipan siyang mag-testing ng battery. Ito 12 volts kasi ito yung mapupuruhan talaga. So ngayon kinakapa ko malamig based dun sa sa electro app naka 12.9 volts ngayon. So healthy pa siya. Wag lang siyang babagsak sa 12 volts pababa. So dangerous na 'yun. And ngayon gusto ko siyang i-compare dito. At saka kung ano yung battery health nito after 1 month kong ginagamit yung electro app na may 24 hours na parking mode, sentry mode. And ngayon, ito yung binili ko. Gamit ko na to dati kong sasakyan yung Mirage G4. And check nyo lang sa link. And ngayon, ang gagawin natin, make sure nakapatay yung kotse. So nakapark yan, nakapatay doon. And gagawin ko, tinanggal ko lang to. Yun lang, madali lang nito sasaksak mo lang to. Wala namang kasing power on. Kailangan mo talagang kumonect dito. And susundin nyo yung settings ko. Okay, so nakakonect na yung positive. Ingat nyo lang, connect nyo to. Ayan. By the way, yung ating battery is flooded. Ibig sabihin lead lang to, hindi to lithium. Okay, sa battery to ng IMAX 7. Hindi ko alam sa ibang model, pero itong BYD na itong IMAX 7 ay ayan yung aking 12 volts. Ito ay lead acid. Okay, so susundin nyo itong battery test. Enter nyo lang. Maraming choices yan, 1, 2, 3, 4, 5. So make sure piliin nyo yung regular flooded and piliin nyo rin yung CCA kasi maraming option din yan. Piliin yung CCA, tapos amperes 430. Marami ding choices yan. Piliin nyo lang yung 430. Yan, tapos enter. Test nya.
Okay, so after 1 month kong paggamit ng Sentry Mode, ito yung aking health, battery health, 100% pa rin. And sakto in charge nyo 12.89. Kung makikita nyo dun sa electro app na gamit ko, 12.9 siya. So ito healthy pa rin. Okay, rated 430 ampere, good battery. So hindi pa rin ako 100% sure or safe kung merong parasitic drain. Kasi kapag may parasitic drain, yun nga yung naka Sentry Mode ka, possible na madedrain mo to. And hindi ka maraming error na mangyayari. Merong mga powertrain failure. Delikado yung ganong setup. Pwedeng masira yung battery. Hindi naman siya masisira, pero ito pag nag-failure to, marami ka ng problem na may encounter. Okay, so ganyan. Actually, pangalawang beses ko na to na tinest. Itong second testing ko is para lang sa video. Yan, 100% talaga siya. And 12.9. So tanggalin lang natin. So at least may peace of mind ako ngayon. After 1 month kong paggamit, okay pa rin yung 12 volts battery. Kasi importante yan eh. Kapag nagka-problema to, marami ng error na lalabas doon sa dashboard. And possible din na hindi under syempre. Meron ding isang vlogger na si Jeros, ang kanyang BYD Tang na full EV is nagka-problema sa powertrain. Hindi ko alam kung failure yun, pero so far okay naman siya, walang problema. Naka pa rin ako, Sentry Mode. Obserbahan ko to siguro bukas. Naka-park lang siya, naka-Sentry Mode pa rin. Titingnan ko, hindi ko kasi pinapansin yun nung una eh. Titingnan ko yung kanyang 12 volts. Yung 12 volts kung babagsak siya sa 12. Kasi ito ngayon 12.9, so 13 pa. Okay.